Honorable Abante? I think I have definite reasons why I am objecting. Nakita ko po dito, in-exhibit nila yung competent evidence of identity. Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Kung taxpayers yan, dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed wala, therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. And therefore, Madam Chair, I object. The Honorable Abante? It is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa ginawang pagdinig dito po sa House Committee on Justice patungkol dito sa impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos no. Bali dalawang impeachment complaint po ito mga kababayan no, yung dinidig ngayon. Yung una yung complaint ni Attorney De Jesus at yung pangalawa yung kina Lisa Masa mga kababayan no. At itong si Congressman Abante ay nag-object nga dito sa sufficient mga kababayan ng sufficiency ng kanilang verified impeachment complaint at question ni Congressman Benny Abante no yung kulang yung form no or insufficient in form itong impeachment complaint na i-file dito laban kay PBBM mga kababayan. Kaya siya po ay nag-walk out dahil yung committee mga kababayan ay nagbotohan at idideklara nila na sufficient in form no yung dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Yung una yung kay Attorney De Jesus na nakakuha po ng 46 votes no in favor, 1 yung against at isa yung nag-abstain. At yung pangalawang impeachment complaint na inihain naman nila Lisa Masa ay 35 yung bumoto pabor mga kababayan, 9 yung nag-object no or yung against at isa yung abstain mga kababayan. So datalo yung mga nag-object no yung hindi pabor na ma-impeach si PBBM, kaya po ginawa ni Congressman Benny Abante ay nag-walk out po siya dahil sinabi niya na sayang lang daw yung pera no dito sa or sayang yung pera ng taong bayan dito sa ginamit no para mag-hearing ng ganito mga kabayan no. At para sa aking opinion naman ay nasa demokrasya naman tayo at we are entitled to our own opinion at kung yun po yung paniniwala niya na wala pong kasalanan no si PBBM na hindi siya pwedeng ma-impeach no or hindi siya papayag na ma-impeach si PBBM ay kanya po yun mga kabayan no. Pero nagsalita na po itong mga kasamahan niya dyan ay bumoto po sila pabor no dito sa impeachment complaint na meron pong sufficient in form no at talo po yung kanilang objection. So ilan lang po sila dito mga kababayan. So dito pa lang po ito sa pangunahing hearing pa lang ito mga kababayan no or first hearing pa lang dito sa Committee on or House Committee on Justice dito sa impeachment complaint laban kay PBBM no dito sa sufficiency in form mga kababayan. So panoorin po natin mga kababayan ito pang naging hearing no yung pangdinig dito ng House Committee on Justice dito po sa first and second impeachment complaint laban kay PBBM. If there are no other comments or manifestations on sufficiency in form of Masa et al. Complaint, then the chair is ready to hear the necessary motion. Madam Chair, The Honorable Erice is I recognized. move that we declare the Masa complaint as sufficient in form. So move. Do I hear a second? I'd like to object again, Madam Chair. Okay. There is a motion. I think, The- Madam Chair, Honorable Abante? I think I have definite reasons why I am objecting. Yes, please state your Number reason one, why you're number one. objecting. What Congressman Chua has raised a moment ago is important. Now, we are not talking about any fast rules here. Every member of this House has the right to question, whatever the question might be, Madam Chair. Therefore, the question of Congressman Chua should be tackled. Number two, I also object on the argument raised by Congressman Rodriguez. And number three, Madam Chair, nakita ko po dito, in-exhibit nila yung competent evidence of identity.
Pero wala po dito yung documents if they are indeed taxpayers, Madam Chair. Sapagkat nakalagay sa endorsement, they should be taxpayers. Therefore, I question if all of these 36 complainants are actually taxpayers. Kung taxpayers yan, dapat mag-submit ng document yan dito na sila ay taxpayers. If indeed wala, therefore, insufficient ang form na pinapaliwanag dito. And therefore, Madam Chair, I object. We are noting the explanation of the Honorable Abante with regards to his objection. Nonetheless, we shall be proceeding to vote on the sufficiency in form of Masa et al. Complaint. There is a motion to declare Masa et al. Complaint Point of order, sufficient in Madam Chair. form. Point of order. The same has been objected to. Point of order. Those who are in favor, we shall now divide the House. The Honorable Ridon. Who has seconded the motion, Madam Chair? Who has seconded? It hasn't Who been seconded? seconded. It's Kong Noy Defensor. Because I heard a lot of second. Okay. So we shall now divide the House. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. So ito na mga kababayan, no, nagbubutuhan na po sila dito kung favor ba sila dito, no. Ito yung favor mga kababayan, kung pabor sila dito sa sufficiency in form, no, itong impeachment complaint laban kay PBBM. So ito yung pangalawa mga kababayan na impeachment complaint, no, na i-file yung complainant dito sila Lisa Masa et al. Mga kababayan. So makikita natin sila Congressman Erese ay nagtaas ng kamay, sila One Rider Party List, no, ay nagtaas ng kamay mga kababayan. Sino pa sila? Tinio, ayan si Zamora. Yung mga hindi nakataas dito mga kababayan ay hindi lahat kasi ng member dito yung member lang daw po ng House Committee on Justice yung pwedeng Those who mag-vote, are no. not Ayan si Garbin, in ako Bicol favor of Party the List, motion, Garbin, no, please raise ay your right tumaas din hand. ng, or nagtaas ng kamay mga Continue. kababayan. So ito na yung mga nag-object, sila Abante, si Valeriano, sino pa ba ito? Di ko kilala to. Ayan, si Rodriguez, si yung mga ano sila Konghon mga kababayan ay nagtaas ng kamay. So nag-object sila, yung nag-object dito Those who sa abstain, please raise your sufficiency right in hand. form, no, meaning against sila dito sa impeachment complaint laban kay PBBM, no, or hindi sila papayag o hindi sila pabor na ma-impeach si Thumbs up the PBBM, vote, no. please. Ayan. So ito po yung pangalawang voting nila mga kababayan, kasi may objection kasi kaya nag-divide sila ng house, nagbobotohan, no. Si Congressman Abante pa rin yung nag-object dito mga kababayan So tingnan natin yung boto mga kababayan, kung ilang pabor at ilan yung hindi pabor at ilan yung nag-abstain, no, dito sa kanilang pagbobotohan mga kababayan, no. So malalaman natin yan kung ilan yung mga pabor dito sa impeachment kay BBM at ilan yung hindi. With 35 in favor, 9 against, and 1 abstain, the chair declares the Masa et al. Complaint sufficient in form. Madam Chair, The Honorable Abante. it is very clear that there is insufficiency in form. Very clear po yan. And I'm so glad for the rest of those, my colleagues, that supported my objection. And therefore, realizing that this is actually an exercise in futility and a waste of the people's money, I therefore would like to walk out of this hearing right now. The manifestation is noted. We have concluded the determination in form of both the Jesus complaint and Masa et al. Complaint. If there are any other matters the member wish to discuss before we suspend? So ayun na, nag-walk out na nga ng tuluyan, no, itong si Congressman Benny Abante dahil marami yung pabor, no, dito sa impeachment complaint mga kababayan. Although medyo malayo-layo pa po ito, no, sa katotohanan dahil marami pang hearing ang kailangan dito mga kababayan gawin, no. First pa lang ito mga kababayan na hearing nila dito sa Committee on Justice at bukas yata meron pa ulit mga kababayan, no, na hearing at hanggang mapunta ito sa plenaryo para doon na talaga yung pagbubutuhan mga kababayan nila, yung totoong pagbubutuhan nila doon para ma-endorse itong impeachment complaint laban kay PBBM doon sa Senado para sa
impeachment trial na mga kababayan, no? Gaya po nung ginawa nila nung panahon na nag-file po sila ng impeachment complaint kay VP Sara na talagang direkta na sila doon sa plenaryo at nagpipirmahan na agad mga kababayan at agad-agad nilang ipinadala doon sa Senado kasi yung time mga kababayan noon kasi re-recess na kasi nung February yata yun nung 2025 kaya minadali nilang forward na agad doon sa Senado, no, para sa impeachment complaint mga kababayan, impeachment trial. So ito ngayon ay marami pa mga kababayan, marami pang pagdaanan nito mga kababayan. At ngayong araw nga lang ay meron namang panibagong dalawa agad na nag-file din ng impeachment complaint laban naman kay VP Sara Duterte naman mga kababayan. So ito po yung mga Pakabayan Black pa rin at yung pangalawa ay sila Akbayan, no, at si Laila de Lima sa ML Party List, sila naman yung mga nag-endorse naman mga kababayan sa impeachment complaint laban naman kay VP Sara. So ito ngayon kay PBBM, makikita natin, no, sa aking opinion dito mga kababayan, no, sinabi dito ni Congressman Benny Abante na waste of money kaya gusto niyang mag-walk out, no, itong ginawang hearing na lang ginawang hearing nila ngayon sa dinig, no, sa impeachment complaint laban kay PBBM. Waste of money daw po mga kabayan. So alam naman po natin na every hearing dyan sa Senado or sa Kongreso ay talagang people's money yan mga kabayan dahil yung pagkain, yung kuryente, etc., no, mga gastusin dyan ay talagang pera naman ng taong bayan, no, lahat ng hearing gaya po ng mga quadcom nila, tricom, etc., yun, people's money din po yun mga kabayan nung ginamit noong nila hearing. So ngayon sinabi na ni Abante ngayon pa lang na waste of money daw mga kabayan, no, sa aking opinion kasi hindi porket hindi sang-ayon sa kanyang gusto na ideklarang insufficient inform yung impeachment complaint kaya nasabi niya po yun mga kababayan, no. Sabi ko nga nasa demokrasya tayo, may kanya-kanya tayong mga opinion, kung yun yung paniwala niya di yun pero yung iba naman ay nagsalita na, no, at mas nanaig yung mga bumoto na merong sufficient, no, or sufficient inform yung impeachment complaint laban kay PBBM kaya talagang proceed na po sa next step mga kababayan, no, sa next hearing ulit, no, dahil malayo-layo pa ito at tingnan natin kung talagang consistent itong kanilang nakikita ditong mga ebidensya mga kababayan, no, sa dalawang impeachment complaint laban kay PBBM dahil meron pang substance mga kababayan. Dalawa kasi yung kailangan tingnan dito, no, sa impeachment complaint para mag-stand. Dapat may sufficient inform and substance mga kababayan, no. Yan yung kailangan nila at maraming mga nagsasabi nung unang impeachment complaint daw na i-file ni Attorney De Jesus ay mema lang daw po yun mga kabayan, no? Pero although dito sa first hearing ng Committee on Justice ay idiniklara nila or nagbubutuhan sila nanalo yung sufficient inform. So may nakita silang sufficient inform talaga. So tingnan natin kung mayroon pong substance yun mga kabayan, no? At same thing dito sa pangalawang impeachment complaint nila Lisa Masa, no? Kung sufficient ba yan yung substance naman mga kabayan. At doon na po makikita natin yung mga congressman dito na nag-raise ng kanang kamay na pabor sila sa impeachment, kung talaga bang panindigan nila yan mga kababayan, no, doon na mismo sa actual sa plenaryo magpipirma kaya sila mga kababayan para ma-endorse ito doon sa Senado para mag-impeachment trial na mga kababayan. So doon po yung totoong laban, no, at kung talaga bang mabago yung takbo ng or mabago yung ihip ng hangin, no, dito yung mga congressman na talagang sumuporta kay PBBM, kung talaga bang nandoon pa rin sila, no, susuporta pa rin ba sila or ibasura nila itong impeachment complaint laban kay President Marcos mga kabayan, o kaya babaligtad na sila dahil ito na nga yung sa mga survey, malaking factor din po yan mga kababayan, no, doon sa kailang mga sariling ambisyon sa 2028 ay kung tumalon sila, no, kasi ganyan naman talaga yung politika, mga congressman, mga senador, kung saan yung may hawak ng kaldero o kaya kusina, doon sa mismong kusina ay doon po sila magtatalunan yan mga kababayan, no. Tingnan natin kung pagdating dito kasi yung mga survey at talagang mahina, no, yung suporta ng daong bayan dito sa administration, mas marami yung trust rating, no, or mas marami yung naniwala dito kay VP Sara Duterte at marami yung mas may approval rating, no, si VP Sara Duterte kumpara naman dito kay PBBM mga kababayan. So tingnan natin yung mga congressman kung talaga bang pipirma sila kaya dito sa impeachment complaint, no, na i-endorso nila doon sa Senado o kaya talagang tatapusin na nila mga kababayan, no, papatay nila yung impeachment complaint laban kay PBBM kasi meron pang kay VP Sara din mga kababayan, no, or mayroong mga sinasabi or may mga nasabi-sabi kagaya ni Congressman Egay Erese na sinabi niya na marami pa rin yung congressman na may utang na loob daw kay Congressman Martin Romualdez, no, yung dating House Speaker, kaya posible daw na uusad ulit itong impeachment complaint laban kay VP Sara
Sara Duterte naman mga kababayan, no? At para po dito sa aking opinion, no, base dito sa nakikita ko dito, no, the way na magsalita itong si Congressman Abante, na talagang pinanindigan niya, na talagang supporter niya or sumuporta talaga dito siya kay PBBM, no, kay President Marcos. Pinanindigan niya ito mga kababayan, kaya nag-walk out siya dahil talo nga yung objection niya, no. Mas marami yung pumabor doon sa mga kasamahan niya na meron pong sufficient inform, no, yung impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaint laban kay President Marcos Jr. Kaya nagtawanan pa yung mga tao doon mga kababayan, yung mga kasama niya dati, no, nagtawanan pa sila nung tumayo na siya at umalis, no, doon sa podium mga kababayan. Kaya sa tingin ko talaga itong si Congressman Abante ay pro Marcos mga kababayan, no. At tingnan natin dito sa kung kay VP Sara po ito talagang atat-atat po ito, no. Mangunguna po siya dito sa pagtaas ng kanyang kamay para magboto naman ang pabor sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sure po ako dyan mga kababayan, no, number 1 yan si Abante na magtaas agad ng kamay para ideklara agad na sufficient in substance and sufficient in form itong impeachment complaint nila laban naman kay VP Sara Duterte. Pero kay President Marcos ay against po siya, no, at nag-walk out pa dahil sayang daw yung pera ng taong bayan na ginamit dito sa mga hearing na ito. Dahil ewan ko kay Congressman Abante bakit hindi na nasabi niya noon pa, no, nung mga Quadcom hearing nila, yung Tricom hearing nila, yung Good Government hearing nila patungkol doon sa confidential funds si VP Sara at doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte, no. Hindi po na-realize ni Congressman Abante na waste of money rin po yun, no, yung ginagawa nilang hearing. Ilang milyon yun mga kababayan yung gastos kaya nila sa isang araw na hearing nila, sa pagkain, sa lahat mga kababayan, no, sa mga resources o resource speaker nila. Siguro sila ata yung pamasahe, mga ganyan, sa accommodation, hindi ko lang alam mga kababayan, I'm not sure, no. Pero malaki yung gastos nila dyan per hearing, no, sa mga papatawag nila ng mga resource person sa pagkain, etc. So hindi po na-realize yan ni Congressman Abante na waste of money rin po yun mga kababayan, no. So ngayon pa lang na hindi sang-ayon sa kanya ay nag-walk out siya at waste of money daw po yun mga kababayan. So ano po masabi nyo dito mga kababayan sa unang hearing ng House Committee on Justice, no, sa impeachment complaint laban kay PBBM, at nag-walk out nga po itong si Congressman Benny Abante ng 6th District ng Manila. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.